Hello mga kaibigan! Welcome po kayo sa isa na namang episode sa lahat po ng mga kaibigan natin sa ating social media accounts sa Facebook o sa YouTube man po yan. Ako po si Efren Matas Abella Jr. Isa po akong full-time DepEd employee. As of the moment, I am the head teacher of Luga Elementary School. Pero part-time din po tayo, financial educator ng IMG or International Marketing Group. Sa lahat po ng mga kapwa nating empleyado or government employees, sa lahat po ng mga private company employees at mas lalo na po sa lahat ng mga mamamayan, mga kaibigan natin na ordinaryong kumikita lamang sa kanilang pang-araw-araw na gawain or hanap buhay, na kapag wala ng trabaho, wala na ring income, mas lalo po ninyong kailangang tapusin po ito hanggang maunawaan ninyo kung bakit number 1 na inirekomenda ng mga IMG member or International Marketing Group member sa pagbibuild ng isang solid financial foundation katulad po ng ating natutuhan sa libro na ito ay Kaiser Short-Term and Long-Term Healthcare. Yan po lahat ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya tapusin nyo po at nang sa ganon mas lalo nating maintindihan. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko munang i-shout out lalo na yung mga kabaro natin sa DepEd. Yung mga DepEd employees na hanggang ngayon ay nakadepende lang po tayo sa ating PhilHealth. Maganda po ang mga benefits natin. Marami din po tayong benefits sa PhilHealth. Yun nga lang, kailangan nating dagdagan dahil ang PhilHealth po ay discount po lamang. Tama or tama? Yes. So, kailangan natin ng additional protection. Dito sa ating pag-uusapan ngayon, ito po ang Kaiser Long Term ay magkakaroon tayo ng parang kape, 3-in-1, na kung saan mayroon na tayong healthcare, mayroon na tayong insurance, dagdag insurance po yan, dahil maliban sa mga benefits or insurance natin sa GSIS, dito kapag may Kaiser na po kayo, meron na rin tayong investment. Okay? At yan po ang wala sa atin sa GSIS at iba pang benefits natin. Again, this is just an additional information po sa ating lahat. Okay po? Para madagdagan ang ating kaalaman sa usaping pinansyal, mapaghandaan ang ating retirement. Muli po, ako po si Efren Matas Abella Jr. Isa po akong financial educator ng IMG and an active member na rin po. I'm also a life license underwriter of the Manila Bankers Life, okay, ng Insurance Commission din po. Dito sa videong ito, pag-uusapan natin kung bakit nga ba number 1 at pinaka-una or the best, ano pa nga bang number 1 no, gusto nyong pag-introduce ko sa Kaiser, na ipakilala na magkaroon ang isang katulad ko po or katulad natin or katulad ng isang breadwinner ng pamilyang Pilipino. Okay? Bago po tayo magpatuloy sa ating usapin, nais ko lamang po munang i-shout out ang mga tao, teachers, employees na na-educate na natin at ine-enjoy na nila, namin po pala kasi kasali ako dyan, ang aming mga benefits sa pagkakaroon namin ng Kaiser Long-Term Healthcare. Ayan. So, as we go on with our discussion, makikita nyo dyan kung bakit napakaganda ang Kaiser Long-Term Healthcare. And at the end of this presentation, maigaguide ko po kayo kung paano kayo makakapagsimula. Yan. Shout out to Kuya Sherwin Ballesteros Toribio of LGU Santa Teresita, LCR, OIC po. Yan. Meron po siyang Kaiser Long-Term K60. Si Amog or Lorin Gallardo Amog, meron din siyang Kaiser 45 plan. I-shout out ko din at kumusta din natin si Sir Jerry Kusit Gose, our Education Program Supervisor, who is also a plan holder po ng Kaiser 75. I-shout out din natin si Ma'am Melody Barcena Sulaiman of Mission Elementary School, who is also a plan holder of K60. Si Ma'am Melody Asuncion Pablo of Aridoen Elementary School, who is also a plan holder of K45. Si Ma'am Noraline Takuboy Kawitan, kabaro natin, kasama natin sa Luga Elementary School, who is also a plan holder of K45. Nandyan din po si Ate Fe Amog Gallardo, who is also a plan holder of K60. And ang ating kabats, si Jonathan Ramirez Antonio, plan holder din po siya ng K45. Ayan. So, Kaiser Long Term, silap-sila po, kami po, kasi ako po mismo, ipapakita ko din ko po mamaya ang ating mga
mga benepisyo. So, ano nga ba ang maganda sa Kaiser at anong kaibahan ng kaming mga may Kaiser plan at sa ating mga kapwa DepEd employee na PhilHealth pa lang ang kanilang healthcare. Okay? Actually, it's a government program. Okay? Dito sa Kaiser kasi it's a private, pero hindi po ito kalaban ni PhilHealth. Dagdag protection lang po ito. Kung ano yung pagkukulang ni PhilHealth, si Kaiser po ang pwedeng magpuno sa lahat ng yan. Kaiser Long-Term Healthcare Plan. Ultimate Kaiser Health Builder, ang ating ambassador po, 3 na po sila. Si megastar Sharon Cuneta, sabi niya, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser sa tabi mo. Nakasama na rin natin sa ating advocacy at ang ating ambassador si Daniel Padilla at ang kanyang mother. So, Kaiser helps you build a strong financial foundation. Bakit po kasi? Kasi kung babalikan po natin itong itinuturo namin na aklat, ito po, yung solid financial foundation, we have the healthcare, the protection, the debt management, emergency fund, and investment. Nasagot na po niya kaagad yung 3, yung healthcare, yung insurance, and investment. Kaya 3-in-1, parang kape. Ano nga ba or sino nga ba si Kaiser? Ituring na lang natin siyang parang tao. Ang Kaiser po, para sa kalaman ng lahat, ito po ay accredited ng Department of Health, duly accredited po ng DOH. At SEC registered din po ang Kaiser dahil ito po ay mayroong investment. At alam niyo po ba, bago makapag-operate ang isang healthcare, kailangan ng 100 million initial capital. Among the healthcare companies ay Kaiser lamang po ang may 160 million initial capital po. Registered din po ito sa Insurance Commission kasi meron po itong free insurance. Ayan. And ang medical director po ay si Director Lea Uyolo, who is also an active officer of the FAMOC or the Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. Ayan. So, sino-sino nga ba or saan nga ba pwedeng makita ang mga Kaiser Medical Clinics all over the Philippines? Meron po ito sa mga Robinsons, SM, ayan, nandyan po ang ilan sa mga malls na pwede nating mabisita, and dumarami po, nationwide po yan. At ano-anong mga government companies or agencies na ang nagtiwala sa Kaiser. Ang ating Senate, ang healthcare provider po ng ating mga senador ay Kaiser. Ang Supreme Court, ang Court of Appeals, ang PISA, Philippine Coast Guard. Yan po yung mga government agencies na nagtiwala na kay Kaiser. Kaya hindi na po basta-basta ang Kaiser. Total solution. Bakit siya naging total solution? Kasi sinasagot nito yung 2 major ifs of life. Pero actually may pangatlo po. If die too soon, meron po itong insurance. Sinasagot niya yan. And if you live too long naman, meron po itong investment. And if you got sick, meron po itong healthcare. So, nandyan na lahat. Nakikita nyo po dyan ang iba't ibang logo ng mga giant companies sa Philippine Stock Exchange. Mamaya ipapaliwanag natin bakit mayroong ganyan. Kaiser, ang halimbawa po na nakikita nyo ngayon ay K100. So, this is a 7 plus 13. Ibig sabihin, 7 years po yung pag-iipon ninyo and 13 years po yung paghihintay ninyo. However, habang tayo po ay nag-iipon, from 1st to 7th year, meron po tayong free annual physical examination benefit. That is after 1 year po nating magbayad. Dental benefits, pwede na nating i-enjoy yan. Free po yan after 1 year nating na nagbabayad. And meron din po itong waiver of installment due to death or credit life pag namatay po yung policy holder. Limbawa, ako, nagbayad ako ngayon, nag-monthly ako, hindi naman po natin sinasadya or kagustuhan, after ng 1 or 2 days na approve yung policy ko po, God's will talaga, may nangyari sa atin due to accident, kinuha tayo ni Lord, meron na pong na-waive na po yung balance natin na 6 years and 11 months. Or hindi naman tayo namatay or kinuha ni Lord pero na-disable na po tayo. Waive na rin po. Yan po yung waiver of installment due to disability. And meron din tayong inpatient benefits. Yan po yung pag na-hospital tayo habang nagbabayad po tayo after 1 year at kailangan nating ma-hospital, meron tayong hospitalization benefit. Depende po yan sa inyong saving plan na kinuha.
mamaya makikita nyo dyan kung magkano po ang annual hospitalization benefit or inpatient hospitalization benefit natin. And members choice room and board, ito naman po yung depende rin po sa plan na kinuha po ninyo. Dito sa example kasi natin, K100, 1,000 po ang babayaran ni Kaiser. That is, after po ng isang taon na mabayaran natin, ay ma-enjoy na natin yung mga yan. Then, annual benefit limit, up to 60K lamang po yan. 50 po yung mas mababang plan, depende po yan. And, term life insurance for 20 years. So, ibig sabihin, kung ilang taon na po kayo ngayon, covered po kayo hanggang 20 years. Yes, term life insurance. Of course, bounded po yan ng rules and regulations or policies. Okay po? And accidental death and dismemberment for 20 years. So, anytime, yun nga sabi ko kanina, pag namatay or na-disable, for 20 years covered tayo. And lifetime network access to over 1,000 hospitals and over 2,000 doctors as long as you have fun. After ng 7 years, nakapag-ipon na po tayo, bayad na po yung plan po natin, stop na po tayo. However, sabi ko nga po sa inyo kanina, 20 years po yung protection natin. Nandyan pa rin po yung inpatient benefit. Pero dito, after na po tayo ng 7 years, kasali na ang outpatient benefits. Yan. Nasa extended period na po yan. And kasali na dyan ang maternity and pre-existing illnesses and dreaded diseases. Yan. After 7 years. And meron na po tayong investment of 10% yearly compounding interest. So yung binayaran mo ng 7 years, 8 year hanggang 28th year, magsisimula na po yan na mag-generate ng investment. 10% yearly compounding interest. Kaya mamaya as we go on with our discussion, makikita nyo po dyan, bakit more than doble ang naging maturity or value ng ating plan? Kasi may investment side po. And waiver of installment due to death pa rin, kasali for 20 years. Members of choice and room and board, allowance. Waiver of installment due to disability, nandyan pa rin. Term life insurance for 20 years, bounded by policies. Accidental death and dismemberment and yung lifetime access, nandyan pa rin po. Alright? In 20 years, at hindi natin nagamit, for example po, dahil health conscious naman tayo, very young pa tayong kumuha, kaya mas maganda po habang bata, mas maganda na magsimula na kayo ng Kaiser ninyo. Hindi tayo sakitin dahil gusto rin natin siyempre ma-enjoy yung mga benefits natin. Wala tayong claims and ang plan po ninyo, halimbawa lang po ito K100. Yan po yung magiging ano po ninyo. So, 10% yearly health benefits, nandyan na po yan. Accumulated health benefits, 269,750. Plus, hindi nyo rin po nagamit yung yearly health bonus ninyo or accumulated health bonus, 446,419. Plus, nahintay nyo po yung long-term care benefit dahil K100 yan, so 100,000. And the long-term care bonus upon maturity, kapag wala po kayong nagamit dyan, is 350,000. Kaya ang overall na makiklaim nyo po after 20 years ay 1.1 million. So, yan po. Kaya the younger you are, mas maganda kumuha na kayo ng Kaiser. Pero, kung about to retire na kayo, mas lalong kailangan yung habulin ang kumuha ng Kaiser kasi pag nag-age 61 na po kayo pataas, hindi na po kayo makakakuha ng long-term healthcare. Pwede rin po senior care pero mas mahal po yun. Bale, ito po yung magiging maturity value. Now, after 20 years, tatanungin po tayo ni Kaiser, anong gusto mong gawin sa maturity ng plan mo? Number 1, pwede mo pong i-withdraw na lahat, yung 1.1 million. Wala na po kayong Kaiser Healthcare. So, limbawa, nagsimula kayo at the age of, age 22, yan. Nag-mature po yan ng age 42 po kayo. Ayan. So, pwede nyo nang makuha yung 1.1. Or, pwede rin pong i-withdraw po yung maturity, only portion of the maturity. Kunin nyo lang po yung kalahati or kayo pong bahala. Basta mag-iwan po kayo ng sakto pa rin sa inyo kapag may kailangan kayong or kailangan yung hospital. Or, hayaan nyo lang po yung maturity or yung 1.1 na mag-generate annually ng 10% tuloy-tuloy. Compounding na rin pa rin po yan. And then, parang ito na yung magiging pamana rin ninyo. Or, pwede rin pong annual. Yan po yung 10% tuloy-tuloy lang po. Pwede yung parang additional pension. Kapag kasi pinabayaan nyo lang po yun, lalaki at lalaki po at lalaki po yan. Alright? Bakit nga ba priority ni Sir Efren kahit na sagad rin siya sa loan at yung mga ibang teachers na nabanggit ko ay ibang empleyado, bakit nila priority ang Kaiser Long-Term Healthcare? Number 1 is no down payment policy.
sa mga accredited hospitals. Mamaya makikita nyo dyan ang listahan ng mga accredited hospitals dito sa Cagayan na malapit sa atin. Nationwide po yan. Di ba madalas kapag may emergency, pag nagkasakit ka na breadwinner, ikaw ang policy holder, di ba? Madalas, even accident, kasali po dyan. Ang unang tinatanong, lalo na kung serious or critical po, ay health card. Okay? Pag walang health card, critical or serious ang pasyente or tayo, tatanungin down payment policy. So kung wala kang health card, hahanapan ka ng down payment, lalo na kung critical ka po. Pero kung meron kang health card, hindi ka po hahanapan ng down payment. Lalo na kung K100 pataas ang plan mo. Number 2 ay annual physical examination benefit. Free po ito. This is after 1 year nyo pong magbayad hanggang 7th year, ma-enjoy nyo ang X-ray, ECG, laboratories, urinalysis, fecalysis, complete blood count, pap smear. Yan po ang ating free annual physical examination sa mga accredited hospitals po natin. O, di ba? Number 3, dental benefits. Okay? Kailangan lang natin malaman kung saan yung pinakamalapit na accredited hospital and dental clinic. Ayan, annual po ito ha. Unlimited dental check-up, unlimited simple tooth extraction, annual dental prophylaxis or cleaning. And that is again after 1 year po nating nagbabayad. Kaya I advise nyo talaga na i-annual nyo kung kaya nyo na kaagad. Kasi upon approval of the policy at nag-annual po kayo, you can use immediately your annual or avail your annual benefits. Alright? Number 4, basic medical benefits. Katulad po niyan, unlimited free consultation with in-house doctors, services, and accredited physicians, specialists, surgeons, anesthesiologists, hospitals, intensive care unit, and operating room. Okay? Number 5, hospital room benefit. Ito po yung mala executive, private, or semi-private. Okay? So, babayaran po yan ni Kaiser. Depende rin po yan sa plan na kinuha ninyo o kukunin po ninyo. Another po is medical assistance benefits. Ito naman po yung kung kinailangan nating ma-confine after 1 year, okay, ma-confine tayo. So, meron tayong medical assistance benefit for 7 years po. No? Kung K45 to 60 plan po ninyo, 50,000 annual benefit natin. Consumable po ito ha. So, halimbawa, no hospital ka po, alright, ang bill mo lang ay 40,000, nagbayad si PhilHealth mo una ng 10,000, meron ka pang 30,000, nagbayad din si Kaiser, 50,000, consumable, ibig sabihin po, hindi pwedeng i-withdraw, hanggat maagamit mo yung remaining po na natira sa 50,000 for that year. Okay? Siyempre, kung gusto nyo ng mas mataas, K60 po, or 60,000 po, K75 to 100 plan ang kunin po ninyo. Again, this is after 1 year po nating magbabayad. Okay? Number 7 benefit is special and extended benefit. Ayan, tapos na po kayo sa 7 years. So, maghihintay na lang po kayo. Pero, habang naghihintay po kayo, mas marami na po yung protection po ninyo. Okay? Kasali na po dyan ang MRI. Isa na po dyan sa mga pinakamagastos. Diba? Kapag wala kayong healthcare. Okay? Kaya Kaiser talaga. Nuclear and radioactive isotope scan, dialysis, blood transfusion, physical and speech therapy, anti-rabies, venom and tetanus vaccine emergency benefits. Lahat po yan after 7 years. Imagine, no? Nadagdagan ng protection. Over 20,000 accredited major hospitals in the country. Saan po gaganapin? Sa mga accredited hospital po yan. Pwede nyong gamitin. Number 8 is insurance coverage. Ito po ay free. Ang sample natin dito is K100. Kung mas mababa din. Kaya I advise you mas mataas, mas bongga. Sa K100 kasi, kapag namatay ang member, policyholder, natural death. Of course, bounded tayo ng policy. Ang contestability din po ng natural death dito, katulad ng insurance, 2 years after, at least 2 years, para makuha po yung 450. But if the cause is accident, times 2 po yan. Okay? So, kapag accident naman po, times 2 talaga yan. Doon po sa natural, of course, bounded po yan ng policy. Depende sa cause of death kasi minsan, may mga nag-claim, clarification lang, alam niya na pala na meron na siyang high blood
pero hindi niya dineclare kasi online yung processing natin, application, nag-deny po siya, and then ang cause of death niya ay natuklasan na meron na siyang first and second attack, third attack niya ngayon. And lalo na, kung wala pa siyang 2 years contestability, hindi na pa niya na-meet, syempre naman po, may possibility po na ma-deny po ang claims. Dapat? So, honesty is the best policy. Pero kapag accident po, upon approval po of the policy, kasali na po, covered na po yan. Kasi aksidente nga po eh. Okay? Yan. So, and ito po, tax-free din po ito. Kaya ina-advise ko po, K100 ang kunin po ninyo. Ayan, para mas mataas. If kaya nyo ng mas mataas pa ang kunin nyo. Para mas malaki ang benefit. Okay? Number 9 po, ito yung sinasabi ko po sa inyo. Hindi naman siya namatay, na-aksidente, pero hindi namatay. So, bounded po ito ng policy kung 100% para makuha ng claimant or ng policyholder yung 100%, nandyan po yun sa policy. Okay? Namatay na, nawala ang dalawang kamay, dalawang paa, dalawang paningin, o di kaya ay nawala ang isang kamay at isang paa. Okay? Alright? Meron din pong 50% kapag nawala ang isang mata. Ayan, 50%. Pag dalawa, 100%. Kapag nawala din po yung dalawang kamay na sinabi ko po kanina sa inyo. Okay? And then, waiver of installment due to death. Ito naman po, namatay po kasi. Alright? So, it's either, ayan, lalo na kung accident po yan, waive na po yun. And mapupunta po yung plan, matatransfer doon sa kanyang immediate beneficiary. Okay? So, hindi naman natin kagustuhan, pero dahil sa aksidente or natural death, na-meet niya yung contestability, mapatransfer po yung plan sa kanyang primary beneficiary. Yan. So, di ba? And waiver of installment due to permanent disability, hindi nga siya namatay, pero na-disable, hindi na siya makakapaghanap buhay. Wala na siyang pang-installment, pero hindi naman niya kagustuhan. Kaya, maganda po ang Kaiser. And number 12, Family Assistance Service. Clarification lang po ito ha. Ang assistance po dito is, halimbawa, yung father po ang insured or policyholder, asawa or anak niya, at least 4 po na beneficiaries, dineclare niya doon. And si asawa o di kaya anak ang nangailangan ng emergency na ma-confine, pwede po niyang ipagamit ang kanyang Kaiser. Kaya I advise you po na mas mataas dapat ang plan ninyo para halimbawa mas mataas at mas matanda si Mr. Kailangan mas mataas yung parehas ang plan or nandun sa coverage ng plan or mas mataas ang plan dapat. And syempre of course automatic ng mga anak yan. Ngayon ang assistance mo dyan is aasikasuhin, i-admit yan kahit wala kayong assistance or down payment I should say kasi meron kayong health card. Pero ang pero po dyan, paglabas nyo po ng hospital sa pasyente, babayaran po ninyo yung bill. Akala ko ba may assistance, siyempre? Ang assistance lang po doon is yung, hindi kasi pang family yan, individual plan ang Kaiser. Ang assistance lang doon is, alam mo yung kapag emergency, kailangan mong ipa-admit yung anak or asawa mo kasi delikado or critical na siya, and wala kang dala-dalang pera, wala ka ding ma-withdraw ka agad. So, at least kung meron kang health card, i-copy ng card mo, titignan nila kaagad. I-admit yan at i-admit. I-assist, yan yung assistance lang po. Okay? Correction po ha. Wala pong, hindi ito po ay family assistance lang. Hindi po ito babayaran ni Kaiser, pero dahil Kaiser plan holder si tatay or si nanay, merong family assistance ang anak o asawa. So, 7 years mo lang pong pag-iipunan ang Kaiser long term. Mode of payment, pwedeng monthly, quarterly, semi-annual, or annual. Kaya ang ginagawa ko po, ay advise sa mga teachers, sa mga taga-DepEd, I advise you mag-semi-annual po kayo or mag-annual kayo. Saan nyo kukunin? Sa bonus nyo. Diyan nyo dapat ilagay ang bonus nyo ng 7 taon. Promise, hindi po kayo magsisisi. Okay? 13 years to wait for maturity. Tax-free din po ito. Ito yung maganda. Kung 1 million yung investment side niya, 1 million makukuha mo. Walang tax po yan. Okay? Meron din po tayong 30 days due date and then 30 days grace period. Halimbawa po, ngayon po ay ginagawa ko tong video is April 30. Ang due date mo ay sa May 30. Mabibigyan ka po ng grace period na 30 days sa June 30 or 29. Bago mag 30 dapat masettle mo po para
hindi po malapse yung policy. Then anyway, don't worry po, kapag nalapse naman po, hindi naman siya totally kaagad na mawawala na. Kasi 2 years din po ang ibibigay sa iyo ni Kaiser para isettle ang mga obligasyon mo. In that 2 years at hindi mo pa rin na-settle, that's only the time na mawawala na totally, malalaps na yung policy mo. Sayang din. Kaya napakaganda. And transferable po ito. Like what I've said, kung halimbawa, may nangyari kay policyholder, matatransfer po immediately sa immediate beneficiary. And of course, hindi po ito kasali or kalaban ni PhilHealth dahil bago mag-deduct si Kaiser, ay si PhilHealth muna. And partner din ito ang IC or Insurance Commission like what I've said kanina. Yan. So ito po yung mga sample ng plans. Kung sa mga age 10 to 40, K45 po. Sa mga age 41 to 50, K60 plan po kayo. And sa mga age 51 to 60, K75. Right? Pero, ang K100 po, kahit 10 years old, pwede pong kunin na plan. Okay? As like what I've said, mas maganda, mas bata, at mas mataas na plan para mas malaki din po yung maturity value. So, imagine that po, no? Nakita nyo po dyan, in 20 years, in 25 years, and in 30 years. So, kung ikaw po ay 30 years old ngayon, okay, kumuha ka ng age 30, 40, 50, magmamature na, meron ka ng 1.1, kunin mo ito sa 30, 40, 50, sa age 60 plus 10 years po, meron ka ng 3 million na investment. Magkano lang ang binayaran contact price mo? 411 lang. O, diba? Yan yung ipon na hindi natapon. Okay? So, yan ang sample natin. A year from now, you will wish you had started today. So, ilan sa mga kakilala natin or kilalang mga artista, no? And even sa social media, marami tayong nakikita until now na humihingi ng tulong pinansyal dahil sa kanilang sakit ng kanilang mga mahal sa buhay. Alam niyo po, kapag naintindihan ninyo ang halaga ng Kaiser, well, pwede pa rin po kayong humingi, pero mas maganda kung makapagsimula kayo ng Kaiser ninyo. Of course, mas malaking tulong po ito sa inyo. Okay? Kaya para maiwasan yung paghingi-hingi natin sa social media, okay? Intindihin niyo po itong Kaiser. Promise po yan. So, yan po yung mga plan, sample ng plans natin. Pwede po yung picturean para mag-guide po kayo and may guide po kayo. And then you can PM me also para makita ninyo kung mag-guide ko po kayo kung paano kayo makapag-start. And ayan, dahil ito na po, kapag meron na kayong plan po kasi, na PM nyo na po ako, isasend ko sa inyo yung link, fill upan nyo lang, meron na-activate na yung plan ninyo, ito siya. Katulad ko po, meron na po akong portal, meron na po akong account sa portal, mabiview nyo po anytime, basta meron po kayong internet connectivity. Katulad ko po, I started my Kaiser plan at the age of 38. Kaya bago ako mag-60, magmamature na ang aking plan. And so thankful talaga sa mga tao na walang sawa na nangulit sa akin. Shout out Ate Maria Loretta Aquino Lozano and Sir Roel Crisostomo. Ito po. And this coming, habang ginagawa ko pong video na to, this coming May 19, 2024, magbabayad po ulit ako, o mag-iipon po ulit ako ng 35,793. Bakit, sir? May nadagdag na 500. Mayroon kasi tayong annual policy na 500 for 7 years. Okay? Kung mahal naman, Sir Efren, hindi po mahal yan. Okay? Mura yan. Kasi, kaya nga po ako nag-annual. Kasi yung 2 months, rebate ko po yun. Saan ko ilalagay yun? Ilalagay ko sa additional investment ko. Di ba? So, ang ginagawa ko kasi, semi-annual po ako actually. Yung bonus ko po last November, kalahati po nun, isinave ko na. And then yung bonus ko ngayong May, para naman meron akong pang enjoy pa rin kahit papano, hindi ko ibabayad lahat sa Kaiser yung 35. Kasi meron na po akong naipon na kalahati last November. And ngayon, kunin ko yung kalahati para may pang-annual po ako sa aking healthcare. Ayan. So, nandyan po. Yan yung po yung mga benefits po natin. Okay? Ipapakita ko po yung benefits ko po ngayon. Habang nagbabayad po ako, nandyan po. Payable po ito ng 7 years. I started at the age of 38. Kaya magmamature po ito at the age of 58. Yan. So,
After 7 years, ang bale contact price ko po ay 247,050. Alam niyo po kung magkano ang maturity value nito? 699,701 po yata yan. Basta 699 po ang maturity value. Diba? So, at the age of 58, tatanungin ako ni Kaiser, anong gusto mong gawin sa 699 mo, Sir Efren? Ang gagawin ko po actually at that age, sigurado po ako, magagamit at mapapakinabangan ko po yan kasi meron na po akong diabetes. O, diba? Kaya napakaganda, bago ko pa na-diagnose na may diabetes ako, nakakuha ako ng plan. Okay po? So, yan ang ating ilan sa mga details sa ating kinuhang plan. And ito po siya, habang nagbabayad po ako ngayon, in case, wag naman po sana, na ma-hospital po ako, kasi annual po ako meron po akong 800 room and board allowance. Babayaran po yan ni Kaiser. Meron din po akong annual benefit, like what I have said, limbawa, 50 or 70,000 ang bill ko, sa isang private hospital kung saan accredited na na-confine ako, babayaran ni PhilHealth yung 20, let's say 70 po then wala na akong babayaran kasi babayaran ni Kaiser yung 50. Pero kung more than that, of course, at least kukunti na lang yung bayaran ko. Tama? Yan. Pero kung mas mababa naman dyan, of course, wala din akong refund kasi consumable po yan. Yan. Kasali na din dyan ang ICU, miscellaneous fee, surgeon's fee, 35% yan. Per schedule po ng operation, no, sa surgeon's fee. Anesthesiology, 35% surgeon's fee payable. Operating room fee, physician's fee, specialist fee, covered po yan. Diba? Yan ang dahilan kung bakit priority natin ang ating healthcare. So that anytime, wag naman po. Pero if really na gusto yan po ay talagang kagustuhan ng may kapal, wala tayong magagawa. Pero at least, hindi ako problemahin ng family ko. Diba? They can bring me to the hospital kung saan accredited. At hindi po basta-basta ang mga accredited hospitals dito. Mamaya papakita ko yan. Of course, nandyan din po, I can enjoy now my annual physical examination. This coming June, magpapa-schedule po ako, kami, ng mga plan holders na kasama ko dito sa Santa Teresita para ma-enjoy natin yung mga free annual physical examination and even dental benefits, kasali dyan. Ayan. And, nandyan po yung sinasabi ko sa inyo na extended benefits. Okay? Okay, 2029 hanggang, kasi matatapos ko ang plan ko 2029 O, diba? And then, nandyan din po ang ating long-term care benefit value. Ganyan po ka-transparent, ka-liquid ang Kaiser and even IMG. Nakikita mo yung account mo, yung portal mo, anytime, posted na bang payment mo, lahat, no? And of course, yung ating schedule of insurance benefits. Siyempre, they don't wish naman ito Okay? So, ito ang inuna ko kasi hindi yung memorial plans. Okay? Na magbabayad ako ng monthly na almost 1,000 or 1,000 plus na yata ngayon for 5 years. Dito, meron akong healthcare, meron na rin akong insurance. If God's permit talaga po yan, wala tayong magagawa. So, at least, kung natural death, 270. Sobra-sobra pa yan na gagamitin or gagastusin sa akin. Knock on the wood naman po. No? And, if accident, times 2. Sobra-sobra. Plus, meron pa akong yung mawiwib pa yung plan ko. O di ba? So, hindi ko na kailangan ng memorial plans. Yeah? Ito sobra-sobra na. Okay? Kaya ito po ang inuna ko. Yun nga lang sabi ng iba, mahal daw po. Hindi po. 3,529 monthly divided by 30 days is 118 peso. 17 point something pero 18 na lang ang kailangan kong ipunin araw-araw. Okay? So, saan natin kukunin yon? Marami. Mamaya, i-share ko. Kung K45 naman po, 88 pesos lang araw-araw ang kailangan mong ipunin. Okay? So, ganun po kaganda ang Kaiser Long-Term Healthcare. Napakaganda, di ba? Nasagot yung tatlo. Okay? If die too soon, meron akong insurance. May maiiwan ako. Meron din akong may papamana.
hindi ako problemahin. If live too long, maabot ko ang 65, 85 hanggang 100, maliban sa benefit ko sa DepEd, sa pension ko, no? Meron po akong additional investment. Meron po akong healthcare. Hindi po ako dedepende lang sa PhilHealth at that age, senior citizens na tayo. Okay? If magkasakit tayo, may magagamit po ako. Okay? So, ganyan po kaganda ang mayroon kami ngayon. Yung mga una pong binanggit kong pangalan, mga employees at teachers, yan ang mayroon po sa amin maliban sa ating benefits sa DepEd. Nakita po ninyo kung gaano kaganda, kung gaano kami ka-secured, ka-protected. Actually, gusto ko po mas mataas pa na plan pero tapusin ko lang po yung plan ko na ito. And saan po kami nagbabayad ng aming annual or aming monthly? Dito po, hindi po kayo magbabayad sa akin. Bibigay po namin sa inyo yung mga banks, no? Na kung saan kayo pwedeng magbayad. Pwede rin po sa Palawan. Ganyan po. And of course, in a few days, makikita nyo na po kung credited na or nabilang na po ang inyong payment. Yan. So, you can contact me sa ating contact number po dyan na nakikita po ninyo or sa Facebook or sa Messenger para makapagsimula po kayo. I advise you po, mas maganda na bago kayo, lalo na sa mga kabaro natin sa DepEd, yung mga about to retire na, yung mga age 51 to 60, habulin po ninyo. Bago kayo mag-60, dapat makakuha kayo ng K75 or K100 ninyo. Nako, friend, hindi na ako sure kung maaabot ko pa ang 20 years. Eh di mas maganda kung makakuha po kayo. At least, no? Yung mga edad kasi na yan, marami na tayong mga tis sa buhay, arthritis, diabetes. Mas lalo natin kakailanganin. Alam po nyo yung million na claims ninyo sa inyong retirement, kapag wala kayong healthcare, yung PhilHealth lang ang aasahan nyo, ilang araw nyo lang sa hospital, sigurado po ako. Lalo na kapag natamaan kayo ng mga sakit na pangmayaman like diabetes, weekly, monthly, or ano ba yan, ilang beses kang magpa-dialysis na sa isang linggo. Nako, malaking problema sa ating financial kung hindi tayo makakuha ng ating long-term healthcare. Kasi after 60, hindi ka nakakuha, 61, short-term or senior care ka na, mahal po yun, mas mahal yun. Wala na rin po yung investment. Kasi nga, ayan, only long-term ang meron. Okay? So, you will always have an excuse. Oh, yung bonus ko ngayon, naiutang ko na. Okay? Marami pa akong dapat paggastusan i-priority. Bayad muna ako ng utang, friend. Nagpapaaral pa kasi ako, friend. Marami pa akong dapat i-priority, friend. Buti sa'yo, Sir friend. Single ka anak. Wala kang ginagagastusan. Yes po, naiintindihan ko po ang anumang excuse po ninyo. Pero ito po ang masasabi ko po. Wala pong excuse sa atin. Anytime, pwedeng mangyari yung 2 ifs or 3 ifs of life. May pwedeng mangyari sa atin. Pwede tayong kunin ni Lord anytime due to sakit or accident. Pwede tayong mabuhay hanggang 65, 70. Yes, napag-aral mo ang anak mo, engineer, doctor, pero it does not guarantee po, no? Yes, hindi naman nila tayo papabayaan. Pero ang tanong po is, ibig sabihin, habang buhay ka rin po na hihingi at aasa sa kanila. Kawawa naman po, no? So, sana po maintindihan natin yung point ko doon sa part na yon. Okay? Eh, paano kung pamilyado na yan? Paano? May mga apo ka na rin. Diba? So, diba mas maganda na wag na nating iasa sa kanila ang ating pagtanda. Okay? And, ano pa? Ano man excuse mo po talaga? Page 99 of this book. You can always have an excuse, but no matter what your excuse is, ito po. Okay? Nandiyan na po. And, yan na po ang naging katapusan ng ating presentation sa Kaiser Long-Term Healthcare. Kaya yung mga teachers, lalo na yung mga kabaro natin, hindi lang teachers, mas lalo po, even PNP, nakita ko po ang ng mga PNP, napakaganda ng kanilang mga benefits sa investment and so on and so forth. Pero ang kulang po sa kanila ay healthcare. PhilHealth lang po meron sa inyo. Aminin nyo po yan. So dagdagan nyo po. Kasi kahit milyon ang retirement benefits ninyo, ang claims ninyo,
kung wala kayong healthcare, marami na tayong kakilala, hindi lang PNP, even other professions, nag-retire, nagkasakit, wala na. Okay? Nagastos yung fund, okay, dahil walang healthcare, halos maubos ang retirement fund. Wala nang naiwan. Property na lang. O, diba? So, lahat. Hindi lang po, kaya mas lalo. Ito po, paano naman kami, Sir Efren, na umaasa lang sa pang-araw-araw naming kinikita? Mas lalo nyo pong kailangan kasi wala po kayong inaasahan or aasahan na retirement claim or pension. Tama? Yes. Kaya, kung ako po sa inyo, hindi pa huli ang lahat, bago maging huli ang lahat, mag-start na kayo ng inyong Kaiser Long-Term Healthcare Plan. Kung paano, i-PM nyo lang po ako, o di kaya i-message nyo po ako sa ating contact number na ilalagay ko sa post na ito, o di kaya ay dito sa ating link bio, and din naman kaya ay, you can call me, so we can talk virtually or face-to-face. Yun lamang po, sana po makatulong ang video na ito at sana ma-realize natin kung gaano kahalaga at bakit napakaganda at bakit, no, priority ng IMG na itinuturo ang pagkakaroon ng long-term healthcare. Maraming salamat po and sana po may natutuhan po tayo ngayon sa ating episode na ito. Ayan, katulad po nga po ng sinabi ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung saan nga po pala yung mga accredited hospitals dito po sa Cagayan. Particularly province of Cagayan, dito po sa Philippine North. Wait po, baka may Cagayan de Oro po kasi eh. Okay? Pero nationwide, marami pong mga accredited clinics and hospital. Dito po sa Cagayan, accredited hospital po natin, number 1, nandyan po. Online po ito sa portal natin, pinapakita sa inyo. Ang Tuguegarao po, dyan po sa may St. Paul Hospital, Tuguegarao City. Yan. And, accredited din po na hospital dito sa Cagayan ng Kaiser ang CUDMC or the Cagayan United Doctors Medical Center of Tuguegarao Incorporated. Nandyan din po ang Allied Care Experts or ACE Medical Center Tuguegarao Incorporated. Nandyan din po ang Holy Infant, okay, Tuguegarao Incorporated, at ang Dr. Ronald Guzman Medical Center. Ayan. So, online po yan. Yan yung mga accredited hospitals dito. At dyan tayo magpapa-schedule by June, this coming bakasyon, ng ating free annual physical examination. Right?